Okay mga kaworski, sa mga gusto magpa full maintenance NMAX version 1, ito ay 33k Odo, ano? So ayan, pagka may nabibili kayo mga kaworski na sigod naman ng motor, kung may mekaniko kayo na gaya ko na ganito gumawa, mas the best ganito ipagawa ninyo, ano? So sa full maintenance na ginagawa natin mga kaworski, ito kagaya nere, pinapacheck na ni customer. Tignan mo nga idol kung ano yung ano, baka ikaw mamaya may problema sa chassis o sa ibang parte ng motor, ano. Pero sa full maintenance ng mga kaworski na ginagawa ko, ang target ko doon ay ang makina. Okay, ito mga idinadagdag na lang na pinapabaklas niya lahat para ma-check ko kung ano pa yung ibang problema ng motor niya. Kumbaga ipapa-over check up niya yung motor niya para may idea siya kung panalo ba siya ron sa nabili niyang motor, ano. Okay, so ngayon mga kaworski, ang target na sa full maintenance ay magneto. Okay, paliwanag ko rin mga kaworski para may idea kayo sa mga ginagawa ko. Ang mindset ko mga kaworski, hindi po yung makulayan ko lang ng magneto. Okay, pero kasama po yun sa yun sa ginagawa ko na kinukulayan ko. So kasama na yan sa labor na hiningi ko sa mga customer. Pagka pipinturahan ko yung kanilang magneto, mapinturahan man po yan o hindi, ganun pa rin po yung labor ko sa inyo. Bakit kailangan natin baklasin ng magneto sa mga maintenance? Kasi po meron po kasing pan. Pag may pan, may humihigop. Pag may humihigop, may hangin na hinihigop. At hindi lang po hangin ng kanya nahihigop, sumasama po yung mga dumi. Okay, so hindi lang po yan yung mga dumi na nahigop niya, maaaring nandun po siya sa mismong stator o sa magneto mga kaworski. Meron kasi kami na baklas, talagang punong-puno na dumi yung stator, ano. And then sa may fuel tank, kasi yan ang pinaka mga issue ng mga NMAX version 1. Kung minsan napuputol yung kanilang mga terminal do sa mga fuel pump, kaya yung mga chine-check natin yan, valve clearance. Okay, so binabaklas din natin injector cleaner, sama rin po yan throttle body cleaning, CVT cleaning mga kaworski. Lahat po yan mga kaworski ay chine-check natin, and then talagang tina-timing natin na mas maayos. So alam na po na maraming customer natin yan kung ano talaga yung timing na ginagawa ko sa kanilang mga motor, dahil na-experience na po nila yan. Okay, and then idinagdag na lang natin tong unahan. At saka ito, katulad nere, wala siyang extension fender, kaya payo ko sa customer ay maglagal siya ng extension fender para hindi po magdumi to. Okay, kasi sanay rin po sa mga NMAX version 1, NMAX version 2 o Aerox na pag hindi kayo naglagay ng extension fender, maaring madamage ang inyong chassis kasi kakalawangin po yan. Okay, pero kaganda naman dito sa may lugar ng dating may-ari na rin, hindi siya masyadong maputik. Ayan, tignan nyo, hanggang taas umaabot yung mga kaworski, oh. Kaya maglagay po kayo ng extension fender, lalo na yung mga nakabago po dyan kung ayaw nyo magdumi loob. And then kung hanggat maaari, lagyan nyo rin po yung dito sa may likod. Tawag naman po dyan ay, nakalimutan ko na tawag dito. Nawala sa isip ko, pasensya na. So may nilalagay rin tayo dito ng tapalodo, nakalimutan ko lang kung ano yung tawag, pero meron tayo dyan. Kaso pang version 2 lang, kasi version 1 po ere mga kaworski, kaya hindi po pwede rito. Tire hugger, ayun, yung tire hugger mga kaworski. Maglagay din po kayo para hindi naman po masyadong nagdudumi ito, lalo na sa mga NMAX version 2, kasi andito po yung mga sakit ng mga ng stator nyo. Madalas po kasi nagkakadumi yun. Pag nagdumi, maaaring mag-short yung kanilang o magluwagan yung mga sakit. So yan yung mga tinatawag naman doon sa mga version 1 ng Aerox na error 12, ano. Kaya mas the best maglagay ka ng tire hugger para safety yung ating electrical at saka yung ating throttle body. Okay, so yun lang mga kaworski, sana may nakuha kayong mga idea, no? So ang gagawin ko muna, lilinisin ko muna to, wash, talagang wash, and then yung talagang ginagamit natin na sabon dito mga kaworski ay degreaser para mas malinis. Okay, so ayan, nakita natin wala nang coolant, ay hindi pala, eto wala reserve, ano? Wala, oh. Wala siyang reserve, so ibig sabihin hindi nagpapalit. Sa pagpapalit naman ng coolant mga kaworski, tatanggalin nyo yung radiator, tapos tatanggalin nyo po sa ilalim dyan. Meron pong tinatanggal dyan sa may ilalim ng block, 8mm naman po yun. Tama ba 8? O 8mm yung pinaka niya, thread. Yung pinaka nut, yung babaklasin natin, ano. And then eto naman mga kaworski, binubuga natin ng tubig in case na meron pong dumi dun sa loob, matatanggal po. Okay, so ano ba pang natin? Yung pressure washer. Kasama rin namin nililinis natin ay yung kanyang radiator. So pine-pressure washer din po natin yung loob na mga kaworski. Kaya mag-alala, safety naman po yan. Okay, so yan yung mga gagawin natin mga kaworski dito sa motor ni Idol, ano. So tatanggalin ko lang yung mga parte na mababasa, tulad nere, hindi pa pwede kasi mabasa ito kasi baka mag-moist sa loob, papangit.
Okay, so yun lang mga kaworski ha. Tapusin ko muna to. Okay mga kaworski, ito yung update natin. So hindi ko pa nababaklas yung iba. So ito pa lang nababaklas ko. Okay na dun sa labas eh. Medyo konti lang yung mga palitin. Yun nga lang, masyado nila napabayaan sa langis. Ayan. Pagka nangitim na ganyan, ibig sabihin na yan, pabaya sa langis yung may-ari or hindi siya masyado nagpapa-change oil. Kung mapapansin natin dito, ayan na. Ito talagang tinga-tinga na ito mga kaworski yung talagang dumi niya, yung nagbubuo-buo na talaga. So ngayon yung mga yan, lilinisan natin yan. Hanggat maabot ng aking panlinis, lilinisin ko yan. Pati dito sa may gilid. So ito, nalinisan ko na ito mga kaworski nalinisan ko na. So gamit natin Kobe. Okay. And then, ayun. Baka sabihin nyo hindi marumi yan. Ito pa lang, makikita mo yung pinagalisan, di ba? So napakadumi talaga mga kaworski So ayan yung mga gagawin natin. Hanggat kaya nating linisin, lilinisin natin yung mga kaworski. Ang problema dito, may history siya na napabayaan sa langis. Yan lang ang problema. Yan ang nakita ang problema mga kaworski. Maaari yung second owner, ewan ko lang pero kasi pagka ganyan, syempre kung sino uling gumagamit, syempre magbibintangan, di ba? So ito talaga overuse ng langis. Ayan. Mamaya usgahan natin yung makina kung okay pa. Kasi dinala rito, hindi ko narinig yung andar Syempre kami mga mekaniko nakakalam na kung may tama yan o wala doon sa loob At yarin ko muna, linisin muna natin yan. Okay, siya mga kaworski, ito nilinisan na rin natin sa parting edge, tsaka ito yung sa mga gilid nya, yung mga pyesa na to. Ayan, pati dyan nilinis na rin natin hanggat maaari, lilinisan talaga. And then nilagyan ko na rin ng mga langis yan. Ayan, pati yung mga nilinisan kong inanginan, nilagyan ko rin ng lubricant para mamaya pag umandar madali siyang kumbaga may lubricant kaagad siya naka-ready yan. Pero syempre napalitan na langis yan. Sa mga kaworski, pagka mabibili kayo ng motor, check nyo yung pinaka number 1. Kasi pag ako bumibili ng motor, pagka tinawag ako ng customer, binabaklas ko talaga yan. Ayan, diyan nyo kasi makikita, kasi dito mayroon baklasin sa head dahil maraming babaklasin. Sa may panggilid, pagka binaklas yung panggilid, ma-check na yung CVT, and then ma-check nyo pa yung makina pag binaklas nyo to kasi pwede kayong tumawad pagka ganun, dahil pagka langis na usapan mga kaworski, medyo malaki problema na yan. Magkakadamage kasi yung pyesa pag overuse yung langis natin. Okay, so ito, timing ko muna, linisin ko na rin yung ibang parte, and then tatiming ko muna mga kaworski so pakita sa inyo kung okay ba talaga yung makina, right? At saka yung mga kaworski, sa mga full maintenance natin, so bago tayo gumawa ng makina, ito naka-timing na to ginagawa na lang natin ng injector cleaner tsaka yung chamber nya o yung dito sa may combustion nya, nililinis na rin natin mga kaworski. So gamit yung ating, saan may 44K idol? Ito 44K ang gamit natin, napalinis So kasama yung sa maintenance na ginagawa ko. Ang tawag naman dito sa ginagawa ko na full maintenance, pero hindi po kasama yung baklas lata. Ito kasi i-request nyo lang sa akin kung gusto nyo baklas lahat. Syempre pag nag-request kayo, alam nyo na kung ano kasunod na request. Okay, ito talaga naman napaka-quality ng makina. Para sa akin okay na to, kasi nabili niya ito segunda mano o nakaswap niya. Okay, tahimik naman ang makina, awat tulong to. Maayos to, maayos. So na-check ko na rin siya. Yan ang ginagawa natin. And then meron pa tayo isa doon, Honda Click naman din. Ano naman yun, may katas. Yan, ngayong araw ito yung mga gawa natin sa may mga nauna pa kanina. Mga alam niyo sa lugar namin dito, highway kasi, bypass. Ayan, bypass po kasi mga kaworski madaming titirikan dito. Ayun, yung mga, ayun, nakita nyo sa ilalim, puro wasak-wasak na belt. So may mga ganun pagkakataon dito. Sa mga kaworski, sa mga gusto magpagawa sa akin mag-DM muna kayo, pag-usapan natin kung ano yung mga gagawin sa mga motor ninyo. Kung gusto niyo ng quality, sureable, malinis mga kaworski, sa Kaworski Motor Shop na po yan mga kaworski. So dito yan sa may Bustos Malamig. Hanapin nyo lang sa Google Map, Kaworski Motor Shop. Yun po yung pinaka ng aking shop. Basta dito sa may Malamig po yung mga kaworski, hindi po sa poblasyon. Okay, kasi yung poblasyon sarado na po yan. Kung gusto magpagawa, PM na lang po kayo sa akin.
Right.